Hello, good afternoon. It is Friday, Biyernes Santo. Medyo may rides tayo ngayon dito sa Marikina kasi meron akong kailangan pick upin. At isa pa, ang sitwasyon ngayon, sarado lahat ng mga malls dahil Biyernes Santo. I think since yesterday, Monday, Thursday, sarado yung mga malls. So anyway, pati yung ibang mga stores. Pero yung mga essentials naman, I think bukas naman. So medyo okay naman. Pero meron lang kasi akong pick upin dito sa Marikina. And it's been a while since nakapagpag ako dahil pag sa ano yan, ingay ng jeep. Rinig ako. Anyway, tulad ng sinasabi ko kanina, medyo it's been a while dahil sobrang busy ako sa online lessons ko pati sa mga events. Yung recently kasi may gig kami dito sa sunod-sunod rin yung gigs tuwing every month meron kaming gig. Ito pala, this past few weeks, medyo sunod-sunod yung gigs namin. So, medyo hindi ako masyado nakapag-vlog, motovlog. Pero yung huling vlog ko yata yung gig namin sa yung motovlog, yung gig namin sa Makati, sa Kashmir. Tapos nagtry akong sumilip sa SEC dito sa Marikina nung isang beses, pero sarado. Ayun yata yung huling motovlog ko. Tapos the rest, puro puro tawag dito, yung puro rides lang. Pero hindi ko na-vlog kasi kailangan nagmamadali ako, so bali wala. Hindi ko rin may vlog ng tama yung mga lakad ko. Although may ibang mga sitwasyon na naire-record ko kahit pa paano sa social media, like sa Facebook or sa Instagram. Sa Facebook lang pala. Instagram ko kasi hindi ako masyadong nag-vlog din. So anyway, ito na, nakita ko recently sa official website ng Motostar na kasama na sa catalog nila yung itong Legend. Kasi nung January, February, March, hindi ko yata na-check ng March. I think yung March na-check ko rin yung website nila. Ni-email ko pa sila tungkol sa specs nito eh. So wala pa nung time na yun. Ngayon, itong this week, nakita ko sa official website nila. Kasama na to sa lineup nung sa catalog nila. So na to, nandun sa website, Motorstar Easy Ride 125. Ayun, medyo dito ha. Medyo unusually maluwag. Pero I think may precision kasi. Yun, precision ba? Yun. I think may precision niya. Anyway, butin lang, nag-vlog ko to Dahil Biyernes Santo, nga pala, puro precision dito. Tignan natin kung gaano ka traffic dito ngayon. Pero ayan, nandito tayo ngayon sa sa Marikina. Itong street na to yung street na pabalik ng bayan, E. de la Paz. Anyway, mabalik tayo dun sa Motorstar website. Nandun na sa lineup yung itong Legend. Tapos yung official specs niya nandun. May konting error lang napansin ko kasi gumawa ako ng shorts sa specs nito para mabilisang specs lang sa mga interesado. Yung yung front wheel lang nakalagay dun sa website, 14 inches yung front wheel, 90 by 90. Parang yun yung nilagay ko without thinking kasi official website yun, diba? Tapos nung nire-review ko na yung shorts ko, nakita ko, parang teka, 1990 parang 12 inches lang yung wheels talaga ng Legend parehong 12 inches. So lumabas ako, chinek ko ulit. Yun na nga, 12 inches lang, hindi 14. Kaya yun, ganun. Yun ang prosesyon, Yun lang. Buti na lang, nagmotor ako.
Anyway, ayun siya. So walang daan. Ano daan nito? Kakanan o kakaliwa? Kanan yata tayo. Oh. Kanan. Dito. Tama, kanan ang daan. Dito ang daan ito. Usually didiretso dun pero sarado dahil procession niya Biyernes Santo. So dito ang daan. Okay, napadaan dito ice plant to sa kanan sa Marikina. Sabi sa inyo, kabisado ko dun. Pero syempre may mga bago na na medyo hindi na updated sa akin. Pero yung mga inabot ko nung 90s, medyo nandito pa rin eh. So, kita pa rin. Traffic talaga. Ayun no. Tama si mami ko. Traffic nga. Dapat pupunta ako sa bahay. Huwag na. Ipabukas ko na lang kasi mahihirapan tayo dyan. Ang traffic. Naku po. Walang daan. Makiusi muna tayo. Ano, makiusi ba tayo o ang traffic procession? Dito na lang. Procession nga. Dito na lang tayo ulit. Dumaan sa may gilid ng munisipyo. Traffic yan, matagal yan yung prosesyon. Ba't ko pa naman pinili ng gantong oras? Hindi, pinili ko ng gantong oras kasi tapos na yung yung init, yung araw. So bandang 4:30 to 5 yan ang mga gusto kong lumabas. Kaya lang, yun rin ang pinili. Yun rin ang oras ng prosesyon. Lastik. Wala, ma-traffic talaga. So ang pinaka-plan natin ngayon is yung secondary objective ko today is bumili ng coffee bean. Coffee bean ba o Starbucks? Tingnan natin kung sino bukas. Ang problema dito, yun nga, ma-traffic nga. Nandun na yung prosesyon, so hindi na ako tutuloy doon. Fail. Anyway, buti na lang. Okay, tuloy na lang tayo dito sa may tuwasan. Balik tayo. May Starbucks kasi dito nagre-request yung wife ko ng Starbucks na hindi kape, pero cake. So yun na nga lang siguro. Kung bukas yung Starbucks, punta tayo doon. At kailangan ko ng coffee beans. No, sakto naman, this morning naubos na yung beans. Naubos na yung coffee beans ko. So wala na akong brewed coffee sa bahay. Ang arte, no? Brewed coffee pa talaga eh. Hindi, yun lang naman ang isa sa mga a few ano ba tawag doon? Luho. Yan yung mga konting luho ko. Kape. Anyway, silipin natin kung bukas yung Starbucks dito sa Marikina. Kung tiga dito kayo, may Starbucks dito FYI. Ito pala update itong Legacy Legend, habang tumatagal yung shocks niya, pati yung comfort level niya mas sumaswabe siya kasi I think it's the shocks na gagamit na, tapos I think yung gulong rin medyo nababawasan ng hangin, dahan-dahan nababawasan ng hangin, pero I think it's more of yung yung paggamit, yung shocks niya swabe na siya. So habang tumatagal mas swabe sa lubak. So okay na okay Ayan, dito na tayo. Dun pa pala, meron pa pala dun.
Kumusta yung audio ko? Kasi ang gamit kong setup ngayon yung chin mount na GoPro with media mode. Tapos wala akong lav mic. Ano lang siya, yung back microphone lang ng media mode. So napakatipid sa setup, ang bilis. Kapit lang sa helmet, tapos wala nang wire na dadaan pa kung saan sa loob ng helmet. So ang bilis ng setup. Hopefully maganda yung audio kasi tutok na tutok naman sa ano ko to, sa bibig kahit na nasa labas siya. Ayun, bukas ang Starbucks. Sige, dito tayo, bili tayo ng ng kape. Ayun sakto may spot. Sa akin talaga yan. Ayun. Kaya dito na tayo sa Starbucks. Pero konti lang ang tao. Let's go. May second floor sila. Starbucks Marikina. May tao ngayon sa Starbucks. Ito yung si Legend. Alright, got a coffee. Well, kung matagal pa yung procession sa Marikina, it lasts hours dahil hindi lang isang procession yun eh. Minsan nagkakasalubong pa yung iglesia, pati yung Catholic. Kaya ano na lang tayo, mag joyride na lang tayo muna, diba? Alright, daan natin dito. Muna tayo. Helmet ko, hindi ko pa na-strap. Okay, so ano na tayo ngayon? Back to the road. Dito, may daan dito pabalik ng Marcos Highway. Ito nakakatawa dito. Marikina, Cainta boundary. Nag-o-overlap minsan ng Pasig, Marikina, pati Cainta. Yung tatlong yan. Pati Antipolo. Pati Antipolo pala. I think yung dating yung mga lumang sistema, yung mga lumang mapa, hindi na update. Ito basketball court dito sa main Midtown. Wala eh. So, may sunog okay, may nagsisiga. Uso pa ang siga dito sa Marikina o Cainta. Alam mo yung mga suburban, may nagsisiga pa. Although sa parts of Quezon City, meron pa rin mga nagsisiga dyan. Pero nung huli, pinagbabawal na eh. Pinagbabawal na yan. Back to Marcos Highway tayo. We can expect some traffic here dahil
Yun nga, dahil barado yung sa Marikina, part ng Marikina, maapektuhan tong Marcos Highway. Alam mo, kahit gabi, medyo mainit talaga yung simoy ng hangin, mainit. Talaga magagawa as of now sa init. Kaya ang dami nag-aaway sa kalye dahil mainit ang panahon, mainit rin ang ulo. So dehydrated, gutom, lahat na ng inconvenience na-experience ng mga siklista at pati mga motorista. So dapat talaga pagka nagmaneho ka, whether motor ka or kotse, i-mindset mo na sarili mo. Kunyari, pagod ka, tapos or may iniisip kang medyo mabigat, hindi maganda yung experience mo earlier, mainit ang ulo mo, kailangan i-mindset mo rin ang sarili mo na ito expect mo, marami talagang mangyayari sa kalye. Kalye yan public place yan at iba-ibang tao So expect mo na maraming kamote, maraming nagkakamali, marami rin yung hindi naman sinasadya na magkamali. Ganyan, so expect mo na yan. Tapos marami rin yung mainit ang ulo, naghahanap ng gulo. So ang nangyayari sa'yo is expect mo na rin yun. Pag yan ina-expect mo na, alam mo na may ganyan, so medyo expected mo na. Alam mo na yung gagawin mo, may iwasan mo na yan, di ba? Does it make sense yung sinasabi ko? Kumbaga mindset lang na expect mo na yan sa mga tao na makakahalubilo mo sa kalye. Ano yan? Pag sinet mo na yung expectations mo na ganyan, hindi ka na magugulat. Kasi usually pag nagulat ka sa pag binura ka or alam mo yun, yung parang may kamote sa kalye. Yung gulat factor ang nakakapag yung mabibigla ka. Tapos yan yung trigger na para sa'yo na iinit ulo mo. May mga stuff na gagawin ka o may mga salitang sasabihin ka na hindi mo sinasadya dahil nabigla ka. Ganun yun. So, usapang legend ulit tayo. Itong motor na to kung ako feeling ko itong bagay na motor na to, itong retro scooter na to, sa mga medyo tito, early titos. Alam mo yun, yung parang kunyari nasa 40s ka na, mid 40s, pa 50s. Yan, yung mga tito, early mid titos. Pagka naka-experience ka na ng pag hinambol ka ng mundo. Kasi pag bata ka, feeling mo ang galing-galing mo, ang tibay mo, solid ka, lakas ng katawan mo, kaya mo lahat, na-figure out mo na lahat. Pero may trust me, kung ikaw 20 years old nanonood ka ng video na to, o 30 or even early 40s, ang mundo may pagsusubok yan na darating. Ihahumble ka ng mundo. Akala mo na-figure out mo na lahat. Akala mo ang tibay mo. Akala mo, sige, kaya ko lahat yan. Matibay ang dibdib ko. Matibay ang sikmura ko. Kaya kong lumaban sa lahat. Yes, tama yung naman yung thinking na ganyan. Tama yung mindset na ganyan. Pero later, may mga mangyayari sa'yo sa buhay mo that will humble you. And it happens most of the time sa mga unexpected times. Yun, medyo, napalalalim tayo Pero hindi, ang ibig sabihin, yan yung ibig sabihin sa mga tito-tito. So, itong motor na to, pagka umabot ka na sa level na gano'n at wala ka nang pinapatunayan, wala ka nang kailangang patunayan sa iba, lalo na sa sarili mo, hindi mo na kailangan alam mo na hindi mo na kailangan gumastos para lang magawa mo yung dapat mong gawin para sa'yo.
pwede kang, medyo, alam mo na eh, yung value ng money mo eh. Alam mo yun, yung pinaghirapan mo eh. So, feeling ko ito yung mga motor na babagay sa inyo. Hindi na kailangan. Although meron rin, dito ka na. So, mga motor mong gusto, yung mga mamahaling mga motor. Yun ang mga dreams mo, di ba? Pwede yan. Okay naman rin yun, syempre. Pero yung tulad ko, na na-humble na ako ng mundo. Na-humble na ako ng mundo eh. So, ako na yung tipong, okay lang ako. Wala na akong papatunayan. Kung gusto kong mag-bike, bibili ako ng bike. Budget, okay lang. Mahal kung may pera. Alam mo yun. Pero kung basta kailangan ko ng mag-bike at kailangan kong gawin yung dapat kong gawin. Ganon. So, ako, bumagay sa akin tong motor na to. Kasi, hindi na ako kailangan makapagkarerahan. Hindi naman rin ako masyadong flashy na yung i-display mo sa buong mundo na kung ano meron ka. There's nothing really wrong with that also. Yung gusto mo i-display sa iba, yung pinaghirapan mong bagay. Walang problema yun. Maayos yun. Maganda yun. Pero ako, okay na ako. Hindi ko na kailangan i-display. Actually, sa edad kong to, parang gusto ko na nga ngayon, yung parang, sige, makapunta rin sa mga gusto kong puntahan, pero pwede bang hindi na masyadong pansinin? Alam mo yan, kung naintindihan niyo yung ganong concept ba. So, nandun na ako sa stage na, although banda ako ironic kasi, tumutugtog ako sa stage. Ito yung mga trabaho na dapat makita ka sa stage at kailangan magpapansin ka. Kasi banda ka eh. Oo, di ba? Pero yun nga ang irony dun. Kumaga ako sa mga gusto kong puntahan sa buhay ngayon, parang I wanna get there, pero can I do it silently na, quietly, at hindi masyadong nakaka-attract ng masyadong maraming tao. Alam mo yun, sideline na lang, hindi masyadong center of attention. Yun, parang ganoon. Kaya napili ko tong motor na to. Budget siya. Alagaan mo lang kasi may mga faults, may mga pros and cons eh. Yung cons nito, yung dahil from the factory may mga bumubuo ng motor. Ano yun eh, I think human error yun eh. Dahil yung nagbubuo nito dun sa factory para dalhin sa dealers, parang na may miss out nila yung mga ibang mga parts. Hindi naman siya low quality, pero ano siya, yung tipong nakakalimutan nila ikabit yung, kunyari, speedometer. Yung speedometer kasi maraming owners na nakaka-experience ng na hindi gumagana yung speedometer, diba? Or yung odometer ba? Hindi, tama, speedometer or odometer. Common problem ng Legend. Ilang beses na ako nakakarinig ng owners na ilang araw pa lang o ilang linggo pa lang, hindi na gumagana yung speedometer. Tapos dadalhin nila sa kasa, tapos napakadali lang palang gawin. So ibig sabihin yung assembly yung nagiging problema niya. Sana hindi tumulo yung kape ko sa likod. Sa top box. Nga pala, bago yung top box yun, yung 45 liters na top box. Ano siya? Ang laki. Kasi yung full face helmet. Tapos budget pala. So, nandun, nasa isang shorts ko. Yung links nandun rin, nasa isang short. Ayun. Yung link nasa yung link ng top box na to, nasa isang shorts video ko eh. Pero kung if interested kayo, check out my tama ba? Hindi shorts video yun. Yung isang video ko, ilalagay ko dito sa screen. Check it out kung gusto nyo. Anyway, okay na. So, good day sa inyo.
Happy ano sa inyong lahat. Happy Holy Week sa inyong lahat. Biyernes Santo ngayon, so medyo doble ingat. Ang pagkabuhay sa sa linggo pa. Pero bukas, Sabado, magbubukas na yung ibang mga shops. Bibili ko na yung mga dapat kong bilhin. Kasi naubusan ako ng supply. Akala ko magtatagal yung supply. Yung supplies ko. Hindi pala. Nakalimutan ko rin yung kape. Importante sa akin ng kape. Alright. So dito ko na i-end yung vlog ko. Thank you very much for supporting me in this channel. I'll see you again. Ride safe sa inyo mga sir. By the way, congratulations sa ibang mga kaibigan natin na kumuha na rin ng Legend. Congratulations sa inyo. Enjoy niyo yung motor niyo. Alright. Good night. Peace.